Isang matinding katahimikan ang bumalot sa Ang Mansion, isa sa pinakaprestihiyosong kainan sa Metro Manila. Ang mga serbidor ay natigilan sa kanilang paglakad, ang mga kumakain ay binitawan ang kanilang mga kubyertos, at ang pianista ay huminto sa gitna ng isang pyesa. Lahat ng tingin ay napako sa mesa sa sulok, kung saan ang isang bilyonaryo, na walang bahid dungis, ay masamang tinitigan ang nanginginig na serbidora. Ang kanyang malakas na boses ay pumutol sa hangin, humihingi ng perpeksyon, minamaliit ang pagsisikap ng serbidora, at puno ng kawalan ng pasensya. Walang sino man ang naglakas loob na mamagitan hanggang sa direktang tumingin ang serbidora sa kanyang mga mata. Isang pangungusap lamang ang lumabas sa kanyang mga labi. Mga salitang hindi inaasahan, nakakagulat, na tila pinatigil ang oras. Sa sandaling iyon, magbabago si Aling Nena. Si Aling Nena, 58 taong gulang, ay hindi kailanman naghahanap ng drama. Mayroon siyang dalawang trabaho, isang tumpok ng utang mula sa ospital ng kanyang yumaong asawa, at isang apo na si Ana, 7 taong gulang, na laging nagmamakaawa ng mga bagong Crayola. Ngunit ganoon ang buhay sa Metro Manila. Nang alukin si Aling Nena ng posisyong part-time sa Ang Mansion, isang pinarangalang establisimyento ng kainan na matatagpuan sa puso ng Makati, hindi siya nagdalawang isip. Ang mga tip pa lamang ay sapat na para makabangon siya sa isang lungsod kung saan ang pera ay dumadaloy ng sagana ngunit bihira lamang nakakarating sa mga manggagawa. Matatagpuan sa tuktok na palapag ng isang eleganteng gusali, na itinayo bago ang digmaan, ang Mansion ay sikat sa fusion menu nitong Filipino-Espanyol at isang tahasang dress code na tumatanggi kahit sa pinakamaliit na kaswalidad. Ang mga staff ay nakasuot ng malinis na itim at puting uniforme na may bordadong lapels, at bawat empleyado ay sinanay sa pinakamataas na pamantayan. Ang head chef, si Chef Ricardo, ay minsan nang nagtrabaho sa ilalim ng isang kilalang chef sa Spain at may bulong-bulungan na mga celebrity tulad ng sikat na mang-aawit at mga negosyante ay dumaan doon para sa mga diskretong pagkain. Ang pressure na dala ng Ang Mansion ay pambihira. Gayunpaman, naniniwala si Aling Nena na sulit ang trabaho. Disente ang sahod, posibleng magpabago ng buhay ang mga tip, at pino ang kapaligiran, bilang isang lola na nag-iisa, na may matibay na determinasyon. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa hamon. Araw-araw, dumarating si Aling Nena ng 2 oras bago ang kanyang shift upang tumulong sa paghahanda ng lahat, maingat na inilalatag ang mga kubyertos, nililinis ang mga baso ng alak hanggang sa kumislap ang mga ito tulad ng mga diamante sa ilalim ng mga kristal na chandelier, at isinasaulo ang bawat detalye ng menu ng araw. Natutunan niya na kung masama ang loob ng chef, dapat asahan ng staff ang 2 hakbang sa anumang kahilingan. Kung mayroong espesyal na rekomendasyon ang sommelier, kailangan itong ilarawan ng perpekto. Lahat ay mahalaga, kung paano ka lumakad, kung paano ka humawak ng plato, kung paano ka nakikipag-usap sa bawat kumakain. Pagod na pagod siya, ngunit kakaibang nasiyahan sa pagtatapos ng bawat shift. May isang bagay sa pagbibigay ng perpektong serbisyo ang nagpapasigla sa kanya. Inihalin tulad niya ito sa isang routine sa sayaw, bawat hakbang at kilos ay koreograpo, bawat pangungusap ay pinagsasanayan, bawat ngiti ay totoo ngunit maingat na sinusukat. Sa loob ng ilang linggo, natagpuan ni Aling Nena ang kanyang ritmo. Naaakit niya ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng mga anibersaryo, mga corporate group na nagtatagay sa mga deal, at mga mayayamang bisita mula sa labas na gustong tikman ang luho. Tuwang-tuwa siya nang dumating ang kanyang unang malaking tip, 50,000 na maayos na nakatupi mula sa isang investment fund manager na nagpahalaga sa kanyang kaalaman sa vintage na alak. Ang tip na iyon ay direktang napunta sa pangarap na alkansya ni Ana para sa mga bagong Crayola at art materials. Sa labas ng restaurant, mas mahinhin ang mundo ni Aling Nena. Ang kanyang maliit na apartment sa Tondo ay may isang silid tulugan kung saan si Ana ay natutulog sa isang sulok na hinihiwalay ng isang kurtinang lavender. Ang sala ay nagsisilbing kainan din, at ang kusina ay halos hindi makilos. Gayunpaman, sinulit nila ito. Pinupuno nila ang bawat sulok ng mga drawing ng prinsesa at mga larawan ng mga kakaibang lugar na plano nilang bisitahin balang araw. Sa kabila ng mga kahirapan, determinado si Aling Nena na bigyan ang kanyang apo ng buhay na higit pa sa mahinhin na tseke at maliit na espasyo. Ang bagong trabahong ito sa Ang Mansion ay tila isang hakbang sa tamang direksyon, kaya nang mag-time in siya sa kinatatakutang Sabado ng gabi na iyon, wala siyang ideya na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago. Ito ay isang abalang gabi, puno ang mga reservation sa tinawag ng maitredian na mga influential figures.
Kadalasan, ang ibig sabihin nito ay mga CEO, high-profile na abogado, o marahil isang celebrity na nakasuot ng baseball cap. Ang lahat ng staff ay alerto, dahil may bulong-bulungan na isang kilalang bilyonaryo ang posibleng dumating. Nag-aalala si Chef Ricardo sa kusina, 3 beses na sinusuri ang sariwang sangkap na dinala mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang mga sous chef ay naghahanda ng mga putahe na may halos surgical na katumpakan. Iyon ang gabi nang pumasok si Don Victor de la Vega sa pintuan ng Ang Mansion. Kilala sa media bilang isang bilyonaryo, na reclusive, na bihira lamang magbigay ng panayam, naipon ni Don Victor ang kanyang kayamanan sa teknolohiya, partikular sa advanced predictive software na hinahangad ng mga gobyerno at korporasyon. Hawak niya ang patente para sa isang revolusyonaryong algorithm na ginagamit sa lahat mula sa stock market analysis hanggang sa facial recognition. Ang mga tabloid ay nagdiriwang sa tuwing nakikita siya, nag-uulat mula sa kanyang pagpili ng mga damit hanggang sa misteryosong mga babae na paminsan-minsan ay kasama niya. Tinawag siya ng ilan na susunod na malaking tech mogul, inihalin tulad siya ng iba sa mga visionary ng nakaraan. Marami ang naglarawan sa kanya bilang brilyante, ngunit walang awa, isang lalaki na di umano'y pinahahalagahan ang kanyang oras at pera higit sa pagiging disenteng tao. Ngunit para sa staff ng Ang Mansion, siya ay simpleng mesa siyam lamang ngayong gabi, at iyon lamang ang dapat na mahalaga, kahit paano ayon sa Code of Conduct ng restaurant. Si Aling Nena, na pinag-aralan ng sitting plan, ay alam na siya ay isang huling minutong VIP edition na kayang gumastos ng IN 100,000 sa isang bote ng alak nang walang pag-aalinlangan. Sa simula, hindi siya inatasan na pagsilbihan ng mesa siyam, ngunit may kakaibang paraan ang tadhana sa pagpasok. Ang restaurant ay umuugong tulad ng isang pugad ng bubuyog sa bingit ng kaguluhan. Ang mga serbidor ay gumagala sa buong silid tulad ng mga koreograpong mananayaw, mabilis, tahimik, at mahusay. Lahat ng upuan ay okupado. Ang kinting ng mga baso, ang kaluskos ng mga napkin, at ang banayad na bulong ng mga pag-uusap ay sumasama sa malambot na nota ng live na musika ng piano. Ang seksyon ni Aling Nena, ngayong gabi ay orihinal na mga mesa 5, 6, at 7, wala namang gaanong kahalagahan. Ang mesa 5 ay isang mag-asawa na nagdiriwang ng kanilang ika-20 anibersaryo ng kasal. Ang mesa 6 ay okupado ng isang nag-iisang kumakain na mas interesado sa pagbabasa ng kanyang makapal na biografiya ng isang lider sa kasaysayan kaysa sa pakikipagkapwa-tao. Ang mesa 7 ay isang maliit na grupo ng mga art dealer na magalang na nagtatalakay ng isang nalalapit na auction. Kakalapag lang ni Aling Nena ng mga masasarap na kanapes sa bawat mesa nang walang insidente. Hanggang ngayon, maayos ang lahat. Pagkatapos ay dumating ang sorpresa. Si Julian, ang serbidor na itinalaga sa mesa siyam, ay nadulas sa kusina, napakabilis ng nangyari. May dala siyang tray ng champagne flutes papunta sa VIP section nang bumagsak ang isang mikro gulay sa sahig, dahilan upang mawalan siya ng balanse. Bumagsak si Julian. Nagkalat ang mga flutes at champagne sa isang kahanga-hanga at kumikinang na arko. Malubha niyang napilayan ang kanyang bukong. Nagmamadaling lumapit ang maitredi, balisa at maputla, habang si Chef Ricardo ay huminga ng malalim mula sa pass-through window. Sa nagmamadaling sandaling iyon, in-scan ng maitredian ang restaurant, naghahanap ng angkop na kapalit. Isang serbidora ang kakasimula lang ng kanyang break. Ang isa pa ay labis na abala sa isang mesa ng dolwa sa kabilang sulok, bumagsak ang kanyang tingin kay Aling Nena. Aling Nena, mabilis niyang sabi. Ikaw na, napakurap siya, bumibilis ang tibok ng puso. Kinabahan siya, ngunit ang unwritten rule ng Ang Mansion ay matibay. Hindi mo kailanman kukuwestiyunin ang isang utos, lalo na sa harap ng mga bisita. Tumango siya ng tahimik, nakahanap ng bakanteng tray, at naghanda na pagsilbihan si Don Victor de la Vega, ang reclusive bilyonaryo, na may bulong-bulungang kasing hinihingi gaya ng kanyang kapangyarihan. Huminga ng malalim, lumapit siya sa mesa siyam. Si Don Victor de la Vega ay hindi hihigit sa 45 taong gulang, matangkad at malapad ang balikat, na may perpektong ayos na salt and pepper na buhok. Nakasuot siya ng custom-tailored navy blue suit na may banayad na pinstripes na malamang ay mas mahal pa sa renta ni Aling Nena sa loob ng 1 taon. Sa kanyang pulso, mayroon siyang relo na kumikinang ng may diskretong karangyaan, tiyak na gawa sa Swiss. Sa tabi niya ay isang mas payat at kasing ayos na kasosyo sa negosyo, na ang pangalan ay malalaman ni Aling Nena sa kalaunan bilang si Ginoong Carlos. Sa paligid nila, 2 bodyguard ang nakaupo sa magkahiwalay na mesa,
sinusubukang hindi mapansin, ngunit nabigo ng husto sa kanilang magkaparehong itim na suit at earpieces. Lumapit si Aling Nena, tuwid ang tindig, kalmado ang tingin, at may banayad ng ngiti sa kanyang mga labi. Magandang gabi po, sabi niya sa matatag na boses. Welcome po sa ang mansion. Ako po si Aling Nena at ako po ang magsisilbi sa inyo ngayong gabi. Maaari po ba akong mag-alok ng aming signature cocktails para sa simula o gusto niyo pong tingnan ang aming wine list? Tiningnan siya ni Don Victor ng patagilid, halos hindi pinapansin ang kanyang presensya. Nakita niya ang kislap ng inis sa kanyang kulay abong mga mata, marahil dahil sa maliit na kaguluhan ng champagne. Ngumiti ng magalang si Ginoong Carlos, ngunit walang sinabi si Don Victor. Ang wine list, bulong niya ng mabilis. At kung mayroon kayong magandang vintage ng Riesling, dalhin niyo. Hindi siya tumingin sa kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen. Tumango si Aling Nena at nagmadaling kumuha ng wine list, hindi pinansin ang pagkabuhol sa kanyang tiyan. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na bilang isang serbidora, ang kanyang trabaho ay manatiling kalmado, propesyonal, at magiliw, anuman ang nasa mesa. Iyan ang unwritten creed na kanilang sinusunod araw-araw. Maging hindi nakikita kung kinakailangan. Maging matulungin kapag inimbitahan, at laging panatilihin ang iyong pagiging mahinahon. Nagtala siya sa kanyang isip na suriin ang cellar para sa Riesling na pinuri ni Chef Ricardo. Marahil ay mapapasaya niya iyon at mapapabuti ang kanyang kalooban. Pagbalik sa mesa siyam, maingat na inalok ni Aling Nena ang listahan. Mayroon po kaming napakagandang Riesling mula sa Muscle Valley, suhestiyo niya sa kanyang pinakamagalang na tono. Ito po ay isang 2001 vintage, medyo bihira, na may peach, apricot, at mineral finish. Ang aming head chef, si Chef Ricardo, ay lubos na pinupuri ito. Sa tingin ko po ay perpektong ipapares ito sa aming mga specials ngayong gabi. Huminto si Don Victor, pagkatapos ay itinapon ang wine list sa isang tabi na tila ito ay isang abala. Ni minsan ay hindi niya direktang tiningnan si Aling Nena. Sige, dalhin mo, sabi niya. Ngunit huwag tayong mag-aksaya ng oras sa murang bagay, makakaya ko ang kalidad. Tumango si Aling Nena, pilit na ngumiti, at lumayo. Sa maikling sandaling kinuha niya ang tamang bote at mga baso, nakaramdam siya ng isang kurot ng pagkabalisa. Hindi bihira ang makatagpo ng mga customer na mapaghanap, ang ilan ay halos galit pa nga. Ngunit mayroong isang aura sa paligid ni Don Victor de la Vega, isang kuryente sa hangin na nagpakaba sa kanya. Marahil ay ang kanyang kayamanan, o ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang nakakatakot na personalidad, o marahil ay ang katotohanan lamang na bago pa lamang siya sa pagseserbisyo sa mga high-profile na kliyente sa ang mansyon. Anuman ang mangyari, alam niya na ang isang pagkakamali ay maaaring magpabago sa shift sa isang bangungot. Maingat niyang isinagawa ang presentasyon ng bote, ipinapakita ang label kay Don Victor. Itinaboy niya ito nang may kawalan ng pasensya, pinahintulutan siyang magbuhos ng kaunting sample, sumipsip siya, sumimangot, at tumango ng tuyo. Sa ngayon, ayos. Nang subukan niyang ilarawan ang mga specials ng gabi, pinutol niya siya sa gitna ng pangungusap. Itigil mo ang pag-aaksaya ng aking oras sa mga formalidad, sabi niya ng padabog, maaari na tayong mag-order. Mayroon akong pulong sa loob ng 20 minuto, dalhan mo ako ng seared Baguio steak, black garlic sauce sa gilid, walang garnish, at isang side order ng truffle mashed potatoes. Gawin mo ng mabilis, bumilis ang tibok ng puso ni Aling Nena. Ipinagmamalaki ng ang mansion ang elegante nitong plating, lahat ay maingat na inayos gamit ang mga garnish at side dishes, ngunit wala siyang pagpipilian. Opo, Ginoo, sabi niya, pinapanatili ang kanyang mukha na walang emosyon. Pagharap kay Ginoong Carlos, magalang niyang tinanong kung ano ang gusto niyang i-order. Mukha siyang lubos na hindi komportable, tila kinasusuklaman niya ang tensyon ngunit sanay na sa pagsunod sa ritmo ni Don Victor. Nag-order siya ng bouillabaisse at magalang na nagpasalamat. Habang nawawala si Aling Nena sa kusina upang ilagay ang mga order, naramdaman niya ang tensyon na bumubulwak sa kanyang dibdib. Ang ibang miyembro ng staff ay bumubulong tungkol sa eksena sa mesa siyam. Si Chef Ricardo ay partikular na balisa, personal na pinagsisilbihan ang pagkain ni Don Victor de la Vega, gustong siguraduhin na kung ang bilyonaryong ito ay mag-invest sa isang bagong culinary venture, ang mansion ang mauuna sa kanyang listahan. Hindi niya alam, ang tunay na drama ay nagsisimula pa lamang.
Habang si Don Victor de la Vega ay humihigop ng kanyang pinahahalagahang Riesling, ang natitirang bahagi ng ang mansion ay nanatili sa isang ipo-ipo ng pinong aktibidad. Ang mga serbidor ay maingat na nagbabalanse ng mga silver tray, ang mga melodies ng pianista ay lumulutang sa hangin, at ang mga mayayamang kumakain ay nagbubulungan sa isa't isa. Gayunpaman, mayroong isang dumadaloy na tensyon na lumalabas mula sa mesa siyam tulad ng mga ripples sa isang lawa. Abala si Aling Nena sa pag-asikaso ng iba pa niyang mesa. Muli siyang nagbuhos ng champagne sa baso ng mag-asawa na nagdiriwang ng anibersaryo. Sinagot niya ang isang tanong tungkol sa wine pairing para sa mga art dealer, at magalang na tinanong ang nag-iisang kumakain kung gusto niya ng dessert. Sa kabila ng pagbabalanse ng maraming kahilingan, hindi siya makatakas sa lumalalang pakiramdam ng takot. Alam niyang malapit na siyang bumalik sa mesa ni Don Victor de la Vega, at ang kanyang tiyan ay kumikiliti sa pag-iisip pa lang. Nang tumunog si Chef Ricardo ng kampana na nagsasaad na handa na ang mga putahe para sa mesa siyam, mabilis na kinuha ni Aling Nena ang mga plato ng may kasanayan. Ang Baguio steak ay kumikinang na may kasanayang na seared na may black garlic sauce sa isang maliit na ramekin sa gilid. Ang truffle mashed potatoes ay elegantly peeping, bagaman walang garnish tulad ng hiniling. Hindi masaya ang chef, ngunit ang mga hinihingi ni Don Victor ay ganap. Kasama nito ang bulyabais, mabango sa saffron, kamatis, at pinong piraso ng seafood. Lumabas si Aling Nena sa kusina at umusad sa pagitan ng mga mesa na nakataas ang ulo. Pagdating sa mesa siyam, dahan-dahan niyang inilapag ang steak sa harap ni Don Victor at pagkatapos ay ang bulyabase sa harap ni Ginoong Carlos. Sana po ay masiyahan kayo sa inyong pagkain, sabi niya ng mahina, umatras upang panatilihin ang kinakailangang magalang na distansya. Sa loob ng ilang minuto, kinuha ni Don Victor ang kanyang mga kubyertos at nagsimulang kumain, ganap na hindi pinansin si Aling Nena. Inaasahan niyang magrereklamo siya tungkol sa temperatura o presentasyon, ngunit sa kanyang pagtataka, mukha siyang masyadong abala sa kanyang sariling mga iniisip upang magsalita. Sa halip, nakita niya ang diskretong pagtango ni Ginoong Carlos na kinikilala ang kalidad ng bulyabese at nakaramdam siya ng bahagyang paggaan ng loob. Ngunit nang akala niya ay makakayanan niya ang serbisyo nang walang anumang insidente, nanigas ang mukha ni Don Victor, ibinaba niya ang kanyang tinidor, sumandal sa kanyang upuan, at itinulak ang plato nang may biglaang galaw. Serbidora, sigaw niya, direktang nakatingin kay Aling Nena sa unang pagkakataon. Bumababa ang kanyang puso sa matapang na tono, ngunit lumapit siya, pinapanatili ang kanyang pagiging kalmado. Opo, Ginoo, sagot niya, sinusubukang huwag ipakita ang kanyang pagkabahala, itinuro ni Don Victor ang steak na may galit na ekspresyon. Hilaw ito, ungol niya, medium rare, hindi hilaw. Nilalason mo ba ako o ano? Nilunok ni Aling Nena ang kanyang laway. Alam niya na ang pagluto ni Chef Ricardo ay walang bahid. Ang internal na temperatura ng steak ay eksaktong hiniling, ngunit hindi kailanman nakikipagtalo ang isang serbidora sa harap ng isang bisita. Pasensya na po kung ganyan ang inyong nararamdaman, Ginoo, sabi niya sa mahinahong boses. Maaari ko po itong ibalik sa kusina at lulutuin pa ng bahagya para sa inyong panlasa. Tumawa siya ng walang kasiyahan, sapat ang lakas para lumingon ang mga nasa kalapit na mesa, lulutuin pa. Hindi ko na dapat ulitin ang aking sarili. Ang lugar na ito ay dapat na top-notch. Asahan mong alam nila kung paano magsilbi ng steak ng tama. Huminga ng malalim si Aling Nena at dahan-dahan huminga. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili kay Ana sa bahay, ang upa na kailangan bayaran, ang mga tip na kanyang inaasahan. Naiintindihan ko po, sabi niya ng mahina, payagan niyo po akong ayusin ito kaagad, si Chef Ricardo. Ayoko ng mga dahilan, putol ni Don Victor. Gusto ko ng solusyon, ngayon. At samantala, dalhan mo ako ng isa pang bote ng Riesling, at bilisan mo. Tiningnan ni Ginoong Carlos si Aling Nena nang may paghingi ng paumanhin, ngunit walang sinabi. Humigpit ang tensyon sa loob ng silid. Ang mga malapit na kumakain ay nagulo, hindi alam kung patuloy na titingin o magpapanggap na hindi napapansin. Naramdaman ni Aling Nena na nag-iinit ang kanyang pisngi, ngunit nanatili siyang tuwid. Opo, Ginoo, sabi niya. Inangat ang plato at lumingon upang umalis. Sa oras na iyon, itinaas ng bilyonaryo ang kanyang boses upang tawagin ang natitirang bahagi ng restaurant, ang isang lugar na tulad nito ay sisirain ng isang simpleng steak ay katawa-tawa. Naiintindihan ba ninyo kung gaano karaming pera ang ginagastos upang kumain dito? Aakalaing magtatrabaho sila ng mga may kakayahang staff.
Isang katahimikan ang bumaba sa mga kumakain habang ang pagsabog ni Don Victor ay umalingaw-ngaw laban sa eleganteng mga pader. Nagbulungan ang mga tao. Inilagay ni Ginoong Carlos ang kanyang kamay sa balikat ni Don Victor, sinusubukang pakalmahin siya, ngunit inalis niya ito. Umiinit ang tainga ni Aling Nena. Isang bagay ang mapagalitan ng pribado, ngunit ibang-iba ang mapahiya sa publiko, nanginginig ang kanyang pagiging mahinahon sa isang sandali. Isang kislap ng sakit ang sumilay sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang mga taon ng kahirapan ay nagturo sa kanya na manatiling kalmado sa ilalim ng pagkapukaw. Nawala siya sa kusina, hiniling kay Chef Ricardo na lutuin ng bahagya pa ang steak, at kumuha ng isa pang bote ng Riesling. Galit na galit ang chef sa akusasyon ng hilaw at kinuwestiyon kung naiintindihan ba ng lalaki ang ibig sabihin ng rare. Gayunpaman, nakatali ang kanilang mga kamay. Laging tama ang customer, lalo na ang isang bilyonaryo na kayang gumawa o sumira ng reputasyon. Bumalik si Aling Nena na may updated na steak at bagong bote, maingat na ipinapakita ito para sa pag-aproba ni Don Victor. Hindi siya nagpakita ng anumang kagandahang asal, itinaas lamang ang kanyang baso upang mapunuan ito habang nagbubuhos siya. Ang mga linya ng tensyon ay bumalandra sa kanyang noo, at ang kanyang boses ay patak-patak na bumaba. Inilagay niya ang stick sa harap niya. Sana po ay masarap ito ngayon, sabi niya, pinipigilan ang anumang talim sa tono. Sinamaan siya ng tingin, ngunit hiwain niya ang karne. Kumain siya, pagkatapos ay tumango ng tuyo. Sa wakas, bulong niya at idinagdag, dapat mo na itong ginawa, nang tama sa unang pagkakataon, umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Ang ilang kumakain ngayon ay hayagang nakatingin, habang ang iba naman ay nagpapanggap na abala sa kanilang mga plato. Patuloy na tumugtog ang pianista, ngunit mas mahina, mas nag-aalangan, sinusubukang walang kabuluhan na panatilihin ang kapaligiran. Napatingin si Don Victor kay Aling Nena. Well, ano pa ang hinihintay mo? Maaari ka nang umalis. Yumuko siya at lumayo, ramdam ang bilis ng pulso. Bago siya makahakbang ng 3, muli siyang sumigaw. Serbidora, napatigil siya, dahan-dahan lumingon. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa mesa, tiningnan niya ito, nagbasa ng mensahe, at pagkatapos ay sinamaan siya ng tingin na tila siya ang personal na nakasakit sa kanya. Dalhin mo na ang bill ngayon, utos niya, at tawagin mo ang manager mo dito. Lumubog ang tiyan ni Aling Nena. Hindi ito maganda. Tumakbo siya sa maitreda, na kaagad na nanigas sa kahilingan. Bihira lamang lumabas ang mga manager sa mesa maliban kung may malubhang problema. At para sa isang VIP tulad ni Don Victor de la Vega, kailangan mabilis at masusing kontrol ng pinsala. Inayos ng maitrede ang kanyang jacket at sumama kay Aling Nena, papalapit sa mesa siyam ng may maingat na diplomasya. Hindi nag-aksaya ng oras si Don Victor at nagalit tungkol sa kung gaano ka-incompetent ang serbisyo, kung gaano ka-subpar ang steak, at kung paano siya pinaaksaya ng oras. Sinubukan ng maitrede na pakalmahin siya, humingi ng labis na paumanhin at nangako na aalisin ang steak sa bill. Doon na nangyari ang kinatatakutan na sandali. Hinarap ni Don Victor si Aling Nena na may mukhang baluktot sa paghamak at naglabas ng isang matalas na pananalita na puno ng insulto na umakyat sa ibabaw ng mahinang bulungan ng silid. Wala itong serbidora na ideya sa kahit ano, bulong niya. Hindi niya kayang sundin ang mga simpleng instruksyon, sinira niya ang aking gabi, nagdala siya ng hilaw na karne, at nagbabayad ako ng napakalaking halaga, hindi katanggap-tanggap. Wala akong pakialam kung bago siya o incompetent. Ang mga taong tulad niya ay hindi dapat pahintulutan sa mga lugar na tulad nito. Nagpatakbo ako ng mga kumpanya na may libu-libong empleyado, at kung sino man sa kanila ay umasta tulad niya ngayong gabi, sisantehin ko kaagad. Natigil ang buong restaurant. Isang kumot ng katahimikan ang bumalot sa silid, tila may nagpindot ng pause button sa buhay mismo. Lahat ng mata ay nakapako kay Don Victor de la Vega, nagtataka sa tindi ng kanyang pagsabog. Ang pag-uusap ng ibang mesa ay tumigil. Ang mga tinidor at kutsilyo ay huminto, at maging ang mga daliri ng pianista ay natigilan sa mga tipa. Si Ginoong Carlos ay namumula sa kahihiyan, nakatitig sa kanyang kalahating kinain na bouillabaisse, malinaw na gustong lamunin ng lupa. Nanatiling matigas si Aling Nena, ang puso ay pumipintig sa kanyang tainga, ang kanyang pisngi ay nag-iinit sa kahihiyan at pinipigil ang galit. Ang buong staff ay nanonood habang ang malaking lalaking ito ay binubugbog siya ng pasalita, sinasabi sa mundo na siya ay walang silbi, incompetent, at wala. May isang bagay sa loob ni Aling Nena ang nabasag. Ilang taon na niyang nilulunok ang kanyang galit,
nakikipag-ugnayan sa mga customer na may mapagmataas na ugali, sa mga estudyante sa kanyang pangalawang trabaho bilang dance instructor na nagrereklamo sa mga bayarin, maging sa ama ng kanyang apo, na nawala ng walang bakas, iniwan siyang mag-isa upang palakihin si Ana. Palagi niyang pinipigilan ang kanyang mga frustrations, nilulunok ang bawat matinding salita at insulto, kumbinsido na ang mapagpakumbabang pagtanggap ay ang tanging paraan upang mabuhay. Ngunit sa sandaling iyon, habang ang buong restaurant ay nagulat sa kanyang kahihiyan, sa wakas ay umayos ang kanyang likod. Itinaas niya ang kanyang baba, tiningnan si Don Victor de la Vega ng direkta sa mga mata sa unang pagkakataon ngayong gabi, at binigkas ang isang pangungusap na tila pinatigil ang buong Makati, o kahit paano ay ganoon ang pakiramdam. Maaari kayong bumili ng steak, Ginoo, ngunit hindi kayo makakabili ng disente, kalmado ang kanyang boses, ngunit ang mga salita ay pumutol sa hangin tulad ng isang kutsilyo. Sa isang sandali, tila tumigil mismo ang oras. Ang mga salita ay lumutang, umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Lahat ng nasa loob ng abot-tanaw ay nakaramdam ng epekto ng kanyang pahayag. Isang alon ng pagkabigla ang bumalot sa karamihan. Maging ang maitre d' ay natigilan sa sandaling katahimikan. Si Chef Ricardo, na sumisilip mula sa kusina, ay nakaramdam na bumibilis ang tibok ng puso sa pagmamalaki at takot ng sabay. Nanigas ang ekspresyon ni Don Victor de la Vega. Nagdilat ang kanyang mga mata sa galit, at isang pamumula ang umakyat sa kanyang leeg. Walang sinuman ang nakikipag-usap sa kanya ng ganoon, lalo na ang isang serbidora. Pagkatapos ng isang segundo ng pagkabigla, nagsimula siyang bumulungan. Anong sinabi mo? Napanatili ni Aling Nena ang kanyang pagiging mahinahon. Tuwid ang kanyang tindig tulad ng isang pana, hindi nanginginig ang kanyang tingin. Sabi ko, maaari kayong bumili ng steak, ngunit hindi kayo makakabili ng disente. Ulit niya ng may matibay na pagiging kalmado ng isang taong sa wakas ay umabot na sa limitasyon. Inasahan niya ang isang agarang pagsabog, ngunit sa halip ay kinapitan ng hininga ang buong restaurant, naghihintay ng kanyang reaksyon. Dahan-dahan lumabas ang mga tao mula sa kanilang nagulat na katahimikan. Ilang mesa ang nagsimulang pumalakpak ng mahina sa simula. Pagkatapos ay sumama ang isa o dalawang mas matapang na boses hanggang sa kumalat ang isang mahinang palakpak sa buong silid tulad ng isang banayad na alon. Ito ay isang banayad at nakikitang pagpapakita ng pagkakaisa sa matapang na serbidora na naglakas loob na sabihin ang kanyang katotohanan. Baluktot ang mukha ni Don Victor sa galit. Tumayo siya ng biglaan, halos matumba ang kanyang upuan. Ang kalahating kinain na steak ay nakalimutan sa harap niya. Paano ka naglakas loob? Sigaw niya. May ideya ka ba kung sino ako? Maaari kong bilhin ang buong restaurant na ito at sisantehin kayong lahat? Maaari kong sirain ang iyong buhay sa isang tawag lamang sa telepono. Lumunok si Aling Nena, pumipintig ang pulso, ngunit tumanggi siyang umatras. Hindi siya tanga. Alam niya ang panganib na kanyang hinarap sa pagsasalita. Maaari niyang mawala ang kanyang trabaho, ang tanging matatag na kita na mayroon siya. Ngunit sa sandaling iyon, mas matimbang ang kanyang pagpapahalaga sa sarili kaysa sa takot. Alam na alam ko po kung sino kayo. Ginoong de la Vega, sabi niya ng mahina, na may bahagyang panginginig. Alam ko rin po na hindi niyo po karapatan na tratuhin ang mga tao na tila disposable. Lumakas ang palakpak. Ilang bisita ang tumayo, tumatango bilang pagsang-ayon. Isang ipo-ipo ng pagkalito ang bumalot sa maitre d'. Sa isang banda, kailangan niyang protektahan ang reputasyon ng restaurant mula sa isang galit na bilyonaryo. Sa kabilang banda, ang moral na kompas ng lahat sa silid na iyon ay nayanig ng pag-uugali ni Don Victor. Nagpalitan ng tingin ang mga staff, hindi alam kung paano mamagitan. Mabigat ang paghinga ni Don Victor. Inialis niya ang kanyang tingin kay Aling Nena papunta sa maitre d' at sa mga nakatingin sa paligid niya. Na lahat ay tahimik na nanonood o hayagang nagpapakita ng kanilang suporta sa serbidora. Ito ay isang surreal na sandali, isang paghaharap sa pagitan ng isang lubhang mayaman na lalaki at isang matapang na babae na sawa na sa pagyurak sa kanya. Ang iyong manager, bulong ni Don Victor, lumingon sa maitre d'. Ngayon ay humakbang pasulong ang maitre d', na nakalahad ang mga kamay sa isang kilos ng pagpapalubag loob. Ginoong de la Vega, mangyaring tanggapin po ang aming paumanhin sa anumang. Pinatahimik siya ni Don Victor sa isang nakataas na kamay. Tapos na ako, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi ako mananatili ng kahit isang minuto pa rito. Hindi ito katanggap-tanggap. Naiintindihan ba ninyo kung gaano kalaking bangungot ito sa public relations para sa akin?
Sisiguraduhin kong magdurusa ang establishmentong ito. At ikaw, ungol niya kay Aling Nena. Kakalagay mo lang ng pinakamalaking pagkakamali sa iyong buhay. Nang hindi na naghihintay ng bill, itinapon niya ang isang tumpok ng pera sa mesa, mas marami pa sa halaga ng bill, tila, at kinuha ang kanyang telepono. Nagmamadaling sumunod si Ginoong Carlos, bumubulong ng paghingi ng paumanhin sa natigilan na staff. Ang dalawang bodyguard, na biglang tumayo nang sumigaw si Don Victor, ay sumunod sa kanilang boss patungo sa pintuan, iniiwan ang buong restaurant sa isang estado ng tahimik na kawalang paniniwala. Nanatiling nakatayo si Aling Nena, ang buong katawan ay nanginginig sa pagdagsa ng adrenaline. Nagawa niya ba talaga yon? Ang bigat ng kanyang mga salita ay bumagsak sa kanya, at nagtaka siya kung sobra na ba ang kanyang nagawa. Maaaring nawala ang kanyang trabaho, ang halaga ng mapanghimagsik na pangungusap na iyon ay maaaring mangahulugan ng pinansyal na sakuna, ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may isang kislap ng pagmamalaki na nagniningas. Sinabi niya ang katotohanan sa kapangyarihan, kahit pa ito ang magiging dahilan ng kanyang pagkalugi. Ang alingaw-ngaw ng mga banta ni Don Victor de la Vega ay nanatili sa silid matapos siyang lumabas ng galit. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa, ang ilan ay umiling-iling sa kawalang paniniwala. Ang iba ay pasulyap-sulyap kay Aling Nena, na nakatayo pa rin malapit sa mesa siyam. Ang mga pera na nakakalat sa mesa ay tila hindi kanais-nais. Doon lamang niya napansin na napupuno na ang kanyang mga mata ng luha. Ang stress, takot, at tagumpay ng sandaling iyon ay bumalot sa kanya. Bago pa man niya mapunasan ang kanyang mga mata, lumapit ang maitre d', na sinundan ng malapit ni Chef Ricardo, na lumabas mula sa kusina. Aling Nena, sabi niya ng may lambing, inilapag ang kanyang kamay sa kanyang balikat, okay ka lang ba? Nalunok niya ang kanyang laway at tumango, kumukurap upang maitaboy ang mga luha. Pasensya na po, mahina niyang sabi. Hindi ko po alam ang nangyari sa akin. Sumingit si Chef Ricardo, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala at paghanga. Ang nangyari sa iyo ay tapang na humarap sa isang bully, Aling Nena. Ipinagmamalaki ko na sinabi mo ang iyong katotohanan, ngunit kailangan nating maghanda para sa mga kahihinatnan. Lumubog ang puso ni Aling Nena. Naiintindihan ko po kung kailangan niyo akong tanggalin, bulong niya. Nagsalita po ako ng hindi nararapat, hindi po ako propesyonal. Huwag muna tayong gumawa ng mga madaliang desisyon, putol ng maitre d'. Ginawa mo ang sa tingin mo ay tama. Kung tutuparin ni Ginoong de la Vega ang kanyang mga banta, haharapin natin iyan pagdating ng panahon. Ngunit sa ngayon, magpahinga ka muna ng ilang minuto para makabawi. Lumapit ang isa sa mga katulong upang linisin ang mesa, ngunit itinaas ng maitre d' ang kanyang kamay. Hindi, sabi niya, tinitingnan ang tumpok ng pera na itinapon ni Don Victor. Aayusin natin ito ng maingat. Hindi pa natatapos ang bill. Masalimuot ito, tumango si Aling Nena, na lubhang nanginginig para harapin ang financial logistics. Lalabas po muna ako ng sandali. Naglakad siya patungo sa likod na labasan, tumatakas sa eskinita kung saan itinapon ang basura ng restaurant. Sa ilalim ng mahinang kislap ng isang solong streetlight, sumandal siya sa malamig na pader ng ladrilyo at huminga ng sariwang hangin ng gabi. Ang kanyang isip ay umiikot sa daan-daang tanong. Paano siya magbabayad ng mga bill kung mawawala ang trabahong ito at ang mga klase sa dance ni Ana? Sinira niya lang ba ang kanyang kinabukasan sa isang pabigla-biglang pangungusap? Gayunpaman, sa gitna ng pag-ikot ng takot, nakaramdam siya ng hindi maikakaila na ginhawa. Sa isang pagkakataon, hindi niya nilunok ang kanyang dignidad. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, at, sa extension, ang bawat serbidor, cashier, receptionist, o salesman, na kailanman ay nawalan ng pagkatao ng isang taong gumamit ng yaman bilang sandata. Isang malambot na boses ang nagpagulat sa kanya, Aling Nena. Paglingon, nakita niya ang isa sa kanyang mga kasamahan, isang serbidora na nagngangalang Marta, na nakasilip sa pintuan. Si Marta, isang mabait na kaluluwa na nasa 40s, ay ilang taon nang nagtatrabaho sa ang mansyon, inalok siya ng isang nakakaaliw na ngiti. May mga customer na nagtatanong tungkol sa iyo, sabi niya ng mahina, gusto ka nilang pasalamatan sa ginawa mo. Pasalamatan ako? Tanong ni Aling Nena, nagulat. Ngunit marahil ay sinira ko ang reputasyon ng restaurant at ang akin. Nagkibit balikat si Marta. Sinabi mo ang iniisip nating lahat. Ang paraan ng pagtrato niya sa iyo ay kakila-kilabot. Umakto siya na tila siya ang may-ari ng mundo. Marami sa amin ang dumaan na sa ganoong karanasan sa mga bastos na customer.
Nakakapresko makakita ng isang taong lumalaban. Huminga nang nanginginig si Aling Nena, ngunit medyo gumaan ang kanyang loob. Bahagya siyang tumango. Babalik ako sa isang sandali, ngunit kailangan ko ng 1 minuto. Maaari mo bang ipaalam sa Maitreda? Sige, sabi ni Marta na may suportang ngiti. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob, iniiwan si Aling Nena na mag-isa upang ayusin ang kanyang mga iniisip. Doon, nakatayo sa sariwang hangin, naisip niya si Ana. Laging humahanga sa kanya ang kanyang apo, ipinagmamalaki na ang kanyang ina ay isang mananayaw at isang masipag na serbidora. Sinubukan ni Aling Nena na isipin kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang mga aksyon kay Ana. Maaari niyang sabihin sa kanya na nawalan ng trabaho si Mama dahil hindi niya hinayaan na maliitin siya ng isang bastos na lalaki. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, pinunasan niya ito, at nagpakatatag. Kung kailangan niyang magsimulang muli, gagawin niya. Ngunit sa hindi bababasa, tiningnan niya ang bully na iyon sa mga mata at tumanggi siyang hayaang yurakan ang kanyang espiritu. Kalaunan, bumalik siya sa silid kainan. Bagaman pagod at walang laman ang kanyang pakiramdam, isinuot niya ang kanyang propesyonal na mukha upang tapusin ang shift. Nagsorry siya sa mag-asawa na nagdiriwang ng anibersaryo sa pagkagambala, ngunit sila ay naging mabait at sinabi sa kanya na siya ay inspirasyon sa pagtatanggol sa sarili. Nagpahayag ng katulad na damdamin ng mga art dealer, maging ang nag-iisang kumakain ay tumigil sa pagbabasa upang bigyan siya ng dagdag na tip. Malinaw na kumalat na ang balita, ipinagmamalaki kita, bulong ng isang matandang babae, hinawakan ang kanyang kamay nang umalis siya. Kailangan natin ng mas maraming babae na nagsasabi ng kanilang naiisip. Gayunpaman, sa bawat kilos ng suporta ay mayroong agos ng tensyon sa pagitan ng mga staff. Lahat sila ay nagtataka kung paano magre-react ang mga may-ari kapag nalaman nila ang eksena. Suportahan ba nila ang batang serbidora na isinakripisyo ang magandang reputasyon ng restaurant sa isang influential na bilyonaryo? O gagawin ba nila ang damage control sa kanyang kapinsalaan? Sa pagtatapos ng gabi, nang malinis na ang huling mesa at sarado na ang mga pinto, pakiramdam ni Aling Nena ay pagod na pagod sa emosyon. Gumapang siya sa dressing room ng staff para magpalit, umaasang lilitaw ang Maitredi at ibibigay sa kanya ang isang termination letter, ngunit hindi ito dumating. Sa halip, ang tanging pumasok ay si Chef Ricardo. Umupo ka rito, sabi niya, itinuro ang maliit na bangko sa pader. Gusto kitang kausapin, bago ka umuwi. Bumagsak si Aling Nena sa bangko, kumikiliti ang tiyan sa pagkabalisa. Umupo ang chef sa tabi niya na may nakikiramay na ekspresyon na nagpapalambot sa kanyang karaniwang seryosong mukha. Aling Nena, simula niya, nagbigay ka ng malaking impresyon ngayong gabi. Marami sa aming mga regular na customer ang nagsasabi na sa akin kung gaano kanila nirerespeto, at ganoon din ako. Isang buhol ang nabuo sa lalamunan ni Aling Nena, salamat po. Malaki po ang ibig sabihin niyan. Ngunit paano po si Don Victor de la Vega, hindi po walang saysay ang kanyang mga banta. Siya po ay isa sa pinakamayaman na tao sa siyudad. Maaari niyang sirain ang reputasyon ng ang mansion, o idemanda kami, tumango si Chef Ricardo ng seryoso. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sa ngayon, hindi pa humingi ng iyong pagbibitiw ang pamunuan, at sa pagkakaalam ko, hindi nila plano na gawin iyon. Sa katunayan, ipinahiwatig ng Maitredi na maaaring gustong kumuha ng ibang approach ang mga may-ari. Malaki ang suporta para sa iyo, mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Iminumungkahi ko na umuwi ka, magpahinga, at hintayin ang balita mula sa kanila bukas. Isang ginhawa ang bumalot sa kanya, bagaman hindi siya lubos na nakapag-relax. Salamat po, chef, bulong niya na muling lumuluha. Pinatong ng matandang babae ang kanyang kamay, umuwi ka, yakapin mo ang iyong apo. Bukas ay isa pang araw, at haharapin natin ito ng magkasama kung kinakailangan. Tumango si Aling Nena, kinuha ang kanyang mga gamit, at lumabas sa restaurant. Sumakay siya ng metro pabalik sa Tondo, ang kanyang isip ay umiikot pa rin habang tinitingnan niya ang kumikislap na ilaw ng tunnel. Hindi niya maiwasang isipin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, bukas ay magdadala ng pag-asa o kapahamakan, o marahil pareho. Ngunit sa ngayon ay pinanghawakan niya ang maliit na pakiramdam ng tagumpay. Wala siyang ideya na ang kanyang mga salita ay malapit nang maging isang viral sensation. Nang magising si Aling Nena kinaumagahan, patuloy na nag-vibrate ang kanyang telepono sa nightstand. Bumuntong hininga siya at tiningnan ang orasan. 6:labing ng umaga, isang nakakainis na oras para sa isang linggo,
Ay swipe niya ang screen at nakita ang isang baha ng text messages, missed calls, at social media notifications na bihirang niyang buksan, bumababa ang kanyang pulso. Anong nangyayari? In-unlock niya ang telepono at nakita ang isang agos ng mga mensahe. Ang ilan ay mula sa mga kasamahan sa ang mansion, ang iba ay mula sa mga kaibigan na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon, at maging sa mga hindi kilalang numero. Bumilis ang kanyang puso habang sinusuri niya ang social media. Nakatag siya sa maraming post. Isang partikular na video, isang nanginginig na recording mula sa isang customer, ay nagpakita kay Don Victor de la Vega, na pinagagalitan si Aling Nena sa restaurant at pagkatapos ay nakuha ang mahalagang sandali ng bigkasin niya ang pangungusap na nagpatahimik sa silid. Maaari kayong bumili ng steak, Ginoo, ngunit hindi kayo makakabili ng disente. Nagtatapos ang clip sa galit na pag-alis ni Don Victor, na sinundan ng palakpak na kumalat sa buong silid. Mayroon na itong daan-daang libong views sa X at Instagram na mabilis na dumarami ang mga komento. Sa wakas, mayroong humarap sa mayabang na bilyonaryong iyon. Saludo ako sa serbidora. May respeto, gusto ko siyang hanapin at bigyan ng medalya. Si Don Victor de la Vega ay isang kilalang tirano. Tama ang ginawa niya. Mayroon ding mga kritiko na nagsasabing sumobra si Aling Nena, na ang isang serbidora ay hindi kailanman dapat makipag-usap ng ganoon sa isang customer, lalo na sa isang taong kayang sirain ang kanyang buhay, ngunit ang karamihan ay tila labis na sumusuporta. Ang mga hashtag tulad ng hindi nabibili ang disente at Aling Nena Hero ay naging trending sa buong umaga, nahilo si Aling Nena sa pagkabalisa. Hindi niya kailanman hiniling ang ganitong uri ng atensyon. Paano kung makita ng mga may-ari ng ang mansion ang video, at magpasya na siya ay isang panganib? Paano kung maghain si Don Victor de la Vega ng kaso ng paninirang puri, isa lamang siyang nag-iisang lola na nagsisikap mabuhay, hindi isang mandirigma para sa kalayaan na handang lumaban sa isang tech titan. Nakasuot pa rin ng pajamas, naglakad-lakad siya sa makipot na sala habang si Ana, kalahating tulog, ay lumabas mula sa kanyang sulok na hinihiwalay ng lavender na kurtina. Kinuskos ang kanyang mga mata, tanong ng kanyang apo, "Mama, bakit gising ka ng maaga?" Nagpakita si Aling Nena ng ngiti. "Huwag kang mag-alala, aking mahal," sabi niya, hinalikan siya sa noo. "Paano kung gumawa ako ng pancakes bago tayo gumawa ng iba pang bagay ngayon?" Nagliwanag ang mga mata ni Ana, "Opo, please. With chocolate chips." "Siyempre, aking buhay," mahinang sabi ni Aling Nena. Habang hinahalo niya ang batter, patuloy na nag-vibrate ang kanyang telepono sa counter. Nakakuha siya ng tawag mula kay Marta na tila balisa. "Wala kang ideya kung anong nangyayari," sigaw ni Marta. "Ang mga may-ari ay kakatawag lang ng emergency meeting sa lahat ng staff para sa tanghali ngayong araw. May bulong-bulungan na patuloy na tumatawag ang mga reporter sa restaurant, sinusubukang makuha ang iyong pangalan." "Sira ba sila?" Lumubog ang tiyan ni Aling Nena. "Sa tingin mo ba ay sisantehin nila ako?" Nag-alinlangan si Marta. "Hindi ko alam, ngunit alam kong kasama namin kayong lahat. Tumatawag din ang mga customer, pinupuri ang iyong ginawa, humawak ka lang." Nagpasalamat si Aling Nena at ibinaba ang telepono, nag-concentrate sa pagbaligtad ng pancakes na tila nakasalalay ang kanyang buhay dito. Pagkatapos ng almusal, binihisa niya si Ana at dinala ito sa bahay ng kanyang kaibigang si Lydia, na karaniwang nagbabantay sa kanya kapag may hindi inaasahang pangyayari si Aling Nena. Ikinuwento niya ang sitwasyon kay Lydia, na laging positibo, na siniguro sa kanya na magiging maayos ang lahat. Nanginig ang kanyang mga kamay at bumilis ang tibok ng kanyang puso, dumating si Aling Nena sa ang mansion bago magtanghali. Isang maliit na pulutong ng mga reporter at cameraman ang nakabantay sa entrada, hawak ang mga mikropono at kamera. Kinilala niya ang mga logo ng mga lokal na istasyon ng balita, at humigpit ang kanyang dibdib sa takot. Paano nangyari ang lahat ng napakabilis? Nakita siya ng isa sa mga reporter. "Ginang, totoo po ba na kayo ang serbidora na humarap kay Don Victor de la Vega? Maaari niyo po bang ikuwento kung anong nangyari?" Tumingin pababa si Aling Nena at sinubukang dumaan. Ayaw niyang gumawa ng anumang pahayag na maaaring magpalala sa kanyang sitwasyon. Nasa pinto ang maitredi, mabilis siyang ginagabayan papasok. "Buti na lang nakita-kita," bulong niya. "Diretso ka sa pribadong silid sa likod. Magsisimula na ang pulong." Sa loob, nakaupo na ang lahat ng miyembro ng staff, bartenders, serbidor, chef, katulong, at host. Mabigat ang tensyon. Sa harap ng silid ay sina Ginoong Franco Moretti,
ang general manager ng restaurant, at Ginang Patricia Fontanilla, ang may-ari ng Ang Mansion. Nakita lamang ni Aling Nena si Ginang Patricia Fontanilla minsan noon sa isang espesyal na kaganapan. Si Ginang Patricia Fontanilla ay isang matangkad at eleganteng babae na nasa 55 na may kulay pilak na buhok na nakatali sa isang malinis na bun. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kumpiyansa, at ang kanyang malinaw na asul na mga mata ay nangibabaw sa atensyon ng silid. Nang pumasok si Aling Nena, lumingon ang lahat ng ulo, at naramdaman niyang namumula ang kanyang pisngi. Tahimik na umupo si Aling Nena sa isang upuan malapit sa likod. Umubo si Ginoong Franco at nagsimula, "Salamat sa inyong lahat sa pagpunta ng may maikling abiso. Tulad ng marahil alam na ninyo, isang video ng isang insidente na nangyari kagabi sa aming restaurant ay naging viral. Bagaman ito ay naglagay sa aming establisimento sa biglaang pagsusuri ng media, kailangan nating harapin ang sitwasyon ng propesyonal at sa pagtutulungan." Tumingin siya kay Ginang Patricia Fontanilla, na humakbang pasulong. Ang Mansion ay laging ipinagmamalaki ang kahusayan, sabi niya sa malinaw na boses, hindi lamang sa aming kusina, kundi pati na rin sa aming serbisyo. Gayunpaman, naniniwala rin kami sa pagtrato sa aming mga staff ng may dignidad, hindi namin tinolerar ang maling pagtrato sa aming mga empleyado ng sinuman, anuman ang kanilang yaman o impluwensya. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa staff. Bumilis ang tibok ng puso ni Aling Nena sa mga salita ni Ginang Patricia Fontanilla. Posible ba na ang pamunuan ng restaurant ay nasa kanyang panig? Ang tingin ni Ginang Patricia Fontanilla ay umikot sa silid hanggang sa mapako ito kay Aling Nena. "Aling Nena," sabi niya, "pakilapit ka." Isang katahimikan ang bumaba. Humigpit ang tiyan ni Aling Nena habang tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumakad patungo sa harap, alam na sinusundan siya ng lahat ng tingin. "Aling Nena," simula ni Ginang Patricia Fontanilla, na isang guni sa akin ang mga detalye ng kaganapan kagabi. Nakita na nating lahat ang video na kumakalat. Bagaman hindi namin karaniwang hinihikayat ang mga pampublikong paghaharap sa mga customer, ang iyong tugon sa verbal abuse ni Ginoong De La Vega ay nagsimula ng isang napakakailangang pag-uusap tungkol sa paggalang at halaga ng mga manggagawa sa serbisyo. Bilang may-ari ng Ang Mansion, naniniwala ako na mahalagang suportahan ang aking mga staff kapag sila ay inatake ng hindi makatarungan. Nalunok ni Aling Nena, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Salamat po, Ginang Fontanilla. Tunay po akong nagpapasalamat. Hindi ko po kailanman intensyon na magdulot ng iskandalo o magdala ng masamang publisidad sa restaurant. Sinabi mo lang ang katotohanan," putol ni Ginang Patricia Fontanilla ng may lambing. "Nakipag-ugnayan ako sa aming legal team kung magpasya si Ginoong De La Vega na magsampa ng kaso, bagaman nagdududa kami na gagawin niya iyon. Ang damdamin ng publiko ay tila nasa iyong panig, at ang anumang kaso mula sa kanya ay malamang na magdulot ng mas malaking pinsala sa kanya sa opinyon ng publiko." Isang ginhawa ang bumalot kay Aling Nena. Hindi niya napansin kung gaano siya tensyonado hanggang sa sandaling iyon. "Ibig sabihin po ba niyan ay may trabaho pa rin ako?" Ngumiti si Ginang Patricia Fontanilla. "Oo, Aling Nena, may trabaho ka pa rin. Sa katunayan, nais naming bigyang pansin ang iyong dedikasyon at pagiging mahinahon sa ilalim ng matinding sitwasyon. Gayunpaman, kailangan nating maging maingat sa media. Ayaw nating galitin si Ginoong De La Vega o lalong palalain ang sitwasyon. Kung makatanggap ka ng anumang katanungan mula sa press, mangyaring idirekta mo sila sa aming Public Relations Department." "Naiintindihan?" Tumango si Aling Nena, nananakot na tumulo ang mga luha. "Opo, maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin." Kinabahan siya ni Ginang Patricia Fontanilla at pagkatapos ay bumaling sa staff. "Sa ngayon, kung sino man sa inyo ang lapitan ng mga reporter, mangyaring huwag magbigay ng pahayag. Idirekta niyo po sila sa akin. Maglalabas kami ng opisyal na pahayag sa lalong madaling panahon. Tandaan natin na tayo ay isang team at tratratuhin natin ang isa't isa at ang ating mga customer ng may lubos na paggalang." Bahagyang pumalakpak ang staff, at tinapos ni Ginoong Franco ang pulong sa lalong madaling panahon. Habang isang alo ng empleyado ang lumapit upang batiin siya o yakapin siya, si Aling Nena ay nanatili sa isang ulap ng ginhawa at patuloy na pagkabalisa. Binigyan siya ng reprieve, ngunit alam niyang malayo pa ang kuwento. Maaari pa ring maghiganti si Don Victor De La Vega, at nakatutok sa kanya ang atensyon ng mundo.
Gayunpaman, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Aling Nena na nakikita siya, hindi bilang isang hindi nakikitang serbidora na kayang yurakan, kundi bilang isang tao na may boses at dignidad na hindi mabibili sa anumang presyo. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang buhay ni Aling Nena sa mga paraang hindi niya kailanman naisip. Ang opisyal na pahayag na inilabas ng ang mansyon ay maingat at matatag, sinusuportahan nila ang kanilang empleyado, kinokondena ang harassment, at sinisiguro sa publiko na patuloy silang magbibigay ng world-class na karanasan sa kainan nang hindi kinokompromiso ang dignidad ng kanilang mga staff. Ang diskarte na ito ay nagdulot ng isang bahanang suportang mensahe sa social media. Ang kanyang mukha, na nakuha sa gitna ng pangungusap sa malabong video ng cellphone, ay naging simbolo ng paglaban laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan at toxic na pagmamataas. Dumami ang mga hashtag, lumitaw ang mga meme. Nagbiro ang mga host ng late-night show tungkol sa pagbagsak ni Don Victor de la Vega. Isang satirical article sa isang Mexican media outlet ang nagbirong, mayayamang tao, galit na galit dahil ang isang serbidora ay umaasa ng basic courtesy, gumagastos ng guys 10 milyon sa isang etiquette book para patunayan ang kanyang punto. Sa gitna ng kaguluhan, bumuhos ang mga tawag at email sa restaurant, marami mula sa mga mamamahayag na humihiling ng panayam. Sinunod ang payo ni Ginang Patricia Fontanilla, magalang na tinanggihan ni Aling Nena ang mga ito at ipinasa ang mga katanungan sa PR department. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang normal na rutina, ihatid si Ana sa paaralan, magtrabaho sa kanyang mga shift, sumayaw kasama ang maliit na grupo ng mga estudyante na tinuturuan niya tuwing weekend. Ngunit surreal ang paglalayag sa bagyo ng media habang sinusubukang magmukhang kalmado para sa kapakanan ng kanyang apo. Pagkatapos, isang gabi, habang tinatapos ni Aling Nena ang isang maagang shift, lumapit ang maitre din na may nagulat na ekspresyon. Aling Nena, sabi niya, mayroong gustong makita ka rito. Sabi niya ay kaibigan siya ng may-ari at mayroon siyang mga salita ng suporta, pinayagan nito ni Ginang Patricia Fontanilla. Tumingin siya sa paligid. Sino po? Itinuro niya ang kanyang hinlalaki sa isang diskretong sulok ng bar kung saan nakatayo ang isang matangkad na lalaki na may gray na blazer, nakakross ang mga kamay. Nakasuot siya ng simpleng maong at stylish sneakers. At bagaman sinusubukan niyang hindi mapansin, hindi maikakaila ang kanyang mukha. Napakurap si Aling Nena, sigurado na nananaginip lang siya. Si Bill Gates. Halos mahulog niya ang tray na dala niya. Si Bill Gates, co-founder ng Microsoft, bilyonaryong pilantropo, at tech icon, nakatayo lamang ng casual sa bar ng ang mansyon, naghihintay na kausapin siya. Seryoso, bulong niya. Tumango ang maitre di ng dilat ang mga mata. Oo, sabi niya. Sabi niya matagal na niyang kilala si Ginang Patricia Fontanilla at nalaman niya ang nangyari rito. Umiikot ang kanyang isip. Bakit gusto ni Bill Gates na kausapin siya? Isa lamang siyang serbidora. Sa pagtitipon ng lakas ng loob, lumapit siya ng malapit. Mukha siyang nakakagulat na makamundo na may mabait na ngiti sa likod ng diskretong salamin. Ginoong Gates, nagawa niyang sabihin sa boses na may bahid ng pagtataka. Ako po si Aling Nena. Naglahad siya ng kamay. Ikinagagalak kitang makilala, Aling Nena, sabi niya, nang mainit. Sana ay hindi ako nakagulo sa iyo sa pagpapakilala sa sarili sa ganitong paraan. Gusto ko lamang mag-alok sa iyo ng ilang salita ng paghihikayat. Kinuwento sa akin ni Ginang Patricia Fontanilla ang nangyari kay Don Victor de la Vega. Huminto siya, inayos ang kanyang salamin. Minsan, ang mga taong may yaman ay nakakalimot sa pagiging tao. Ikaw naman, ipinaalala mo sa mundo na ang disente ay walang presyo. Namula ang pisngi ni Aling Nena. Hindi ko po alam ang sasabihin. Salamat po. Pero lahat po ay hindi inaasahan. Hindi ko po talaga sinasadya na magbigay ng punto o maging viral. Mahina siyang tumawa. Kadalasan, ganoon ang nangyayari sa mga sandaling ito. Ngunit dapat mong malaman na iginagalang ko ang iyong tapang. Nahaharap ako sa lahat ng uri ng corporate bullies sa aking karera. Nakakalimutan ng mga tao na ang kapangyarihan at yaman ay hindi dahilan para sa masamang pag-uugali. Nang ikuwento sa akin ni Ginang Patricia Fontanilla ang iyong kuwento, nagpasya ako na gusto kitang makilala kung handa ka. Halos hindi siya makapaniwala na totoo ito. Lubos ko po itong pinahahalagahan, ngunit hindi po ba kayo nag-aalala na makita kayo rito? Maaari po ang media. Itinaas niya ang isang kamay, pinatigil siya. Wala ako rito upang magdulot ng kontrobersiya. Gusto ko lang sabihin na hindi lahat ng may pera ay tulad ni Don Victor de la Vega,
At hindi mo dapat hayaan ang kanyang mga aksyon na magtakda kung paano mo tinitingnan ang mga taong may yaman. Umaasa rin ako na hindi mo hahayaan ang kanyang mga banta na takutin ka. Marami ang humahanga sa iyong lakas ng loob. Sa totoo lang, sana mas maraming tao ang nagsasalita sa mga ganitong sitwasyon. Bago pa man makasagot si Aling Nena, lumitaw si Ginang Patricia Fontanilla, nakangiti, binati si Bill Gates ng isang magiliw na halik sa magkabilang pisngi at pagkatapos ay bumaling kay Aling Nena. Nakita ko na nagkakilala na kayo, sabi niya sa boses na puno ng pagmamalaki. Aling Nena, nag-uusap kami ni Ginoong Bill Gates kanina tungkol sa isang posibleng philanthropic collaboration. Inaasahan namin kung paano namin susuportahan ang mga karapatan ng mga manggagawa sa hospitality industry. Gusto naming siguraduhin na walang ibang kailangang harapin ang iyong pinagdaanan. Isang ipo-ipo ng emosyon ang bumalot sa dibdib ni Aling Nena. Siya, isang babae mula sa isang maliit na bayan sa Laguna, na dumating sa malaking syudad na may pangarap na sumayaw at ngayon ay isang nag-iisang lola na nagsisikap mabuhay. Inimbitahan siya na sumali sa isang malaking proyekto ni Bill Gates at Ginang Patricia Fontanilla. Surreal ito. Hindi ka pani-paniwala, sa wakas ay nagawa niyang sabihin, hindi ko po kailanman naisip na may ganoon pong mangyari mula sa nakakabaliw na gabing iyon. Tumango si Ginang Patricia Fontanilla. Hindi rin namin. Ngunit minsan ang kahirapan ay nagbibigay pansin sa mga problema na nangangailangan ng atensyon. Gagamitin natin ang momentum na ito upang itulak ang mas mahusay na proteksyon at respeto para sa mga manggagawa sa serbisyo, at gustong-gusto naming maging kasama ka sa anumang paraan. Napakurap si Aling Nena, labis na nalilito. Kasama, hindi naman po ako aktivista, sinabi ko lang po sa isang bastos na bilyonaryo na hindi siya makakabili ng disente. Iyon lang po, mahina siyang tumawa. Ang isang pangungusap na iyon ay maaaring nagbago ng higit pa sa iyong iniisip. Makikita mo, ang totoong pagbabago sa lipunan ay madalas na nagsisimula sa mga ordinaryong tao na nagsasalita sa isang kritikal na sandali, at pagkatapos ay napagtanto ng lahat na hindi sila nag-iisa sa kanilang nararamdaman, na kaya rin nilang magsalita. Naramdaman ni Aling Nena na muling lumuluha, ngunit sa pagkakataong ito ay galing sa pagkamangha at pasasalamat. Well, sabi niya nang nanginginig, kung may magagawa po ako, ibahagi ang aking kwento, ibigay ang aking pananaw. Masaya po akong gagawin ito, lalo na kung makakatulong ito sa iba na nasa aking posisyon. Nagngiti sina Ginang Patricia Fontanilla at Bill Gates, nagpalitan ng tingin. Makikipag-ugnayan kami sa iyo para sa mga detalye, sabi ni Ginang Patricia Fontanilla, ngunit sa ngayon, ipagdiwang natin na narito ka pa rin, may trabaho, at nabigyang pansin mo ang isang mahalagang isyu. Ang natitirang bahagi ng pag-uusap ay tila isang panaginip. Nagtanong si Bill Gates tungkol kay Ana, sa nakaraang buhay ni Aling Nena sa sayaw, at kung paano niya binabalanse ang kanyang magulong iskedul. Nakinig siya ng maingat, nagpapakita ng tunay na pag-uusisa, at kabaitan eksaktong kabaligtaran ng biglang pagmamataas ni Don Victor de la Vega. Nang sa wakas ay umalis siya, ang buong staff ay puno ng kaba. Sinigurado ni Ginang Patricia Fontanilla na manatiling diskreto ang pagtatagpo, hinayaan si Bill na lumabas sa isang side door upang iwasan ang media. Sa loob ng wala pang isang oras, pauwi na si Aling Nena, ang kanyang isip ay umiikot. Kailangan pa niyang sunduin si Ana sa bahay ni Lydia at magpasya kung ano ang ihahanda para sa hapunan. Ngunit dala niya ang isang bagong pakiramdam ng layunin, na hinimok ng hindi inaasahang mga kaalyado. Ang paghaharap kay Don Victor de la Vega ay nagpakawala ng isang alon ng pagsubok, ngunit pati na rin ng isang agos ng pagmamalasakit at aktibismo na hindi niya kailanman naisip na posible. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting humupa ang kaguluhan sa media, pinalitan ng mga mapagpasyang pag-uusap tungkol sa mga pamantayan sa industriya ng serbisyo. Patuloy na nagtrabaho si Aling Nena sa ang mansyon, bagaman napansin niya ang pagdami ng mga curious na customer na nakakakilala sa kanya mula sa viral video. Ang ilan ay dumarating lamang sa restaurant, umaasang makita ng malapit ang sikat na serbidora, ngunit marami ang dumarating na may tunay na paghanga, nag-iiwan ng malaking tip at mga salita ng paghihikayat. Isang gabi, nag-organisa si Ginang Patricia Fontanilla ng isang pribadong pagtitipon sa ang mansyon, na nag-imbita ng mga lider ng industriya, mga personalidad ng pilantropiya, at ilang piling mamamahayag. Ang layunin ay ilunsad ang isang bagong inisyatibo, ang proyekto ng Disente, isang foundation na nakatuon sa pagtataguyod ng proteksyon ng mga manggagawa, mga pagsasanay laban sa harassment, at pagbibigay kapangyarihan sa mga empleyado ng sektor ng serbisyo.
Ipinakilala ni Ginang Patricia Fontanilla si Aling Nena bilang hindi inaasahang katalista ng kilusan. Nakatayo sa harap ng mikropono sa madilim na silid kainan, nakasuot pa rin ang kanyang itim na uniforme ng serbidora, nakaramdam si Aling Nena ng takot at galak ng sabay. Tiningnan niya ang karamihan, mga chef, restaurateur, aktivista, at maging ilang celebrity. Nasa tabi ni Ginang Patricia Fontanilla si Bill Gates, tumatango bilang tahimik na suporta. Huminga ng malalim si Aling Nena. Magandang gabi po, simula niya na bahagyang nanginginig ang boses. Hindi ko po inakala na darating po ako rito upang magsalita sa harap ng napakakaraming kilalang tao. Isang buwan po ang nakalipas, isa lang po ako serbidora na nagsisikap na buhayin ang aking apo at gawin ang aking trabaho ng maayos. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Sinabi ko ang isang pangungusap sa isang makapangyarihang tao, at ito ay umalingaw-ngaw ng higit pa sa aking posisyon. Simula noon, natutunan ko na minsan sapat na ang isang sandali ng tapang upang makita ang isang sistematikong problema na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa industriya ng serbisyo. Huminto siya upang ayusin ang kanyang mga iniisip. Hindi po ako rito upang siraan ng sinuman, ngunit nais ko pong ipaalala sa inyo na ang respeto ay hindi opsyon. Ito ay isang pangunahing karapatang pantao. Kung magtagumpay tayo sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan walang serbidor, cashier, concierge, o housekeeper ang nakakaramdam ng kawalang lakas sa harap ng harassment, kung gayon ay nakamit natin ang isang bagay na mas malaki kaysa sa isang viral moment. Lumitaw ang palakpak mula sa madla, mahina ngunit taos puso. Isang alon ng init ang bumalot kay Aling Nena, at ngumiti siya nang maalala ang panahon na masyado siyang mahiyain upang kahit harapin ang kanyang mga dance instructor sa kolehiyo. Ngayon ay nagsasalita siya sa harap ng mga influential figures, hinihikayat silang itaguyod ang desente. Pagkatapos ng mga talumpati, ang kaganapan ay naging isang cocktail reception. Naghalo-halo ang mga bisita, tinikman ang mga pampagana na inihanda ni Chef Ricardo. Si Aling Nena ay nilunod ng mga handshakes at calling cards. Isang Hollywood actress, na kilala sa kanyang pagiging aktivista, ang nagsabi sa kanya, "Sana nagkaroon ako ng iyong tapang noong nagtatrabaho ako bilang serbidora sa simula ng aking karera." Isang matandang restaurateur, nakasuot ng puting suit, ang solemneng tumango at nagkomento, "Naalala ko kung bakit ako pumasok sa hospitality, upang pagsilbihan at igalang ang mga tao." Kalaunan, habang humihigop ng tonic water sa bar, lumapit si Bill Gates na may nakakakumbinsing ngiti. "Mahusay ang pagkakagawa," sabi niya. "Hinarap mo ang speech na parang propesyonal." Mahiyain siyang tumawa, "Nanginginig po ang aking mga binti sa buong oras. Hindi po para sa akin ang pagsasalita sa harap ng publiko." Itinaas niya ang isang kilay na may mabuting kalooban, "Mukha kang komportable. Marahil ay likas ka." Pagkatapos ay tiningnan niya si Ginang Patricia Fontanilla, na masayang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga mamamahayag, at binaba niya ang kanyang boses. "Gusto ko sana sabihin sa iyo na pinag-iisipan namin ni Ginang Patricia Fontanilla na ialok sa iyo ang isang mas formal na papel sa proyekto ng Disente. Malinaw na nasa iyo ang desisyon. Ayaw ka naming pilitin, ngunit naniniwala kami na ang iyong tunay na boses ay napakahalaga." Nagdilat ang mga mata ni Aling Nena. Isang papel, tulad ng pagtatrabaho para sa foundation? Tumango siya, "Part-time o full-time, anuman ang kaya mo. Alam naming may mga responsibilidad ka sa iyong apo at hindi ka namin hihilingin na iwanan ang iyong trabaho sa ang mansion kung ayaw mo. Ngunit gusto naming maging ambassador ka, isang uri ng tagapagsalita, maglakbay kasama kami upang pag-usapan ang pagbibigay kapangyarihan sa mga manggagawa. Maaari kaming mag-alok ng kompensasyon, syempre, at iakma ang iskedul sa iyong availability." Umiikot ang kanyang isip. Napakagaling pakinggan, ngunit nakakatakot din. Hindi ko pa nagawa ang ganoong bagay. Inalok niya siya ng mabait na ngiti. "Pag-isipan mo, makipag-usap sa iyong mga mahal sa buhay, bukas ang alok kapag handa ka na." Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isang magiliw na tango at lumayo. Huminga ng malalim si Aling Nena, umiikot ang kanyang mga iniisip. Naalala niya ang araw na nagsimula siya sa ang mansion, kung gaano siya kaba ngunit umaasa, at kung gaano kalayo na ang kanyang narating simula noon. Ngayon ay mayroon siyang mga oportunidad na hindi niya kailanman pinangarap, ipinanganak mula sa isang paghaharap na hindi niya hiniling, ngunit hinarap niya ng buong tapang. Sa kabilang dako ng silid, nakita ni Chef Ricardo ang kanyang tingin at kinindatan siya. Ang alaala ng kinatatakutang gabing iyon ay kumislap. Si Don Victor de la Vega,
ay sumisigaw, nagpapahiya, umaakto na tila siya ang may-ari ng restaurant at ng bawat kaluluwa doon. Naalala niya ang isang pangungusap na kanyang binigkas, at iyon ang nagpabago sa lahat. Maaari kayong bumili ng steak, Ginoo, ngunit hindi kayo makakabili ng desente. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na nakatagpo siya ng isang bagay na mas malaki pa sa kanyang sarili. Nang makauwi siya ng gabing iyon, tulog na si Ana. Dahan-dahan pumasok si Aling Nena, marahang hinalikan ang noo ng kanyang apo at nagtungo sa maliit na sala kung saan siya bumagsak sa sofa. Tumingin siya sa paligid ang mga sapatos ng sayaw sa tabi ng pinto, ang mga kreyola ni Ana na nakakalat sa mesa, ang basket ng maruruming labada na naghihintay sa sulok. Ito ay isang payak na buhay, ngunit ito ay sa kanya. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang email mula kay Ginang Patricia Fontanilla. Subject, follow-up. Proyekto ng Disente. Sa mabilis na tibok ng puso, binuksan niya ito. Aling Nena, salamat sa iyong napakagandang talumpati ngayong gabi. Naka-attach ang karagdagang impormasyon tungkol sa formal na papel na nais naming ialok sa iyo. Mangyaring ipaalam sa amin ang iyong iniisip. Naniniwala kami na makakagawa ka ng tunay na pagbabago. Lubos na gumagalang, Ginang Patricia Fontanilla. Isang halo ng pag-asa at pagkabahala ang bumalot sa Iniwan niya ang telepono sa isang tabi, alam na kailangan niya ng oras upang mag-isip. Maaari ba talaga niyang gampanan ang ganoong papel, maglakbay at magsalita sa publiko? Wise ba nabawasan ang kanyang mga oras sa ang mansion, isang kita na lubos pa rin niyang kailangan? Gayunpaman, kung ang pagkakataong ito ay magbibigay daan sa kanya na mas mapangalagaan si Ana at matulungan ang milyon-milyong iba pang manggagawa sa serbisyo, hindi ba ito sulit na isaalang-alang? Hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala ang kanyang sariling mga salita. Maaari kayong bumili ng steak, Ginoo, ngunit hindi kayo makakabili ng desente. Ang sandaling iyon ng kusang loob na tapang ay nagbukas ng pinto sa isang bagong abot tanaw. Hindi niya alam kung saan eksakto patungo ang daan, ngunit nakaramdam siya ng alon ng kumpiyansa na dumadaloy sa kanya. Marahil, at marahil lang, natutuklasan niya ang isang layunin na hindi niya kailanman naisip. Ang buhay, napagtanto niya, ay may kakaibang paraan ng paggawa ng isang pangungusap sa isang buong kilusan. At doon nagtatapos ang kuwento kung paano ang isang nag-iisang lola na nagsisikap mabuhay ay natagpuan ang kanyang sarili sa sentro ng isang sandali na nagbago ng kultura sa isa sa pinakaprestihiyosong restaurant sa Metro Manila. Ang matapang na paninindigan ni Aling Nena laban sa isang makapangyarihang bilyonaryo ay nagsimula bilang isang hindi inaasahang paghaharap ngunit nag-evolve sa isang malinaw na panawagan para sa respeto at dignidad sa trabaho. Mula sa mga viral clips sa social media hanggang sa mga kaswal na pakikipagtagpo sa mga pilantropo tulad ni Bill Gates, ang kanyang paglalakbay ay nagpapakita sa atin na ang isang boses, gaano man ito kahinhin, ay maaaring magdulot ng tunay na pagbabago. Mananatili ba si Aling Nena sa ang mansion o sasama sa proyekto ng disente ng full-time? Ito ay isang desisyon na kanyang pinag-iisipan pa, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na siya ang mahiyain na serbidora na tumatanggap ng mga insulto ng tahimik. Minsan, sapat na ang isang pangungusap upang ipakita kung sino ka talaga at baguhin ang mundo sa paligid mo. Salamat sa pagsama sa amin sa kuwentong ito. Kung nagustuhan mo, mangyaring i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming dramatikong at nakapagbibigay inspirasyon na mga kuwento tulad nito. Ang iyong suporta ay nakakatulong sa amin na patuloy na lumikha ng nilalaman na nagpapataas at nagbibigay aliw. Ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ni Aling Nena. At tandaan, gaano man kalaki o kaliit ang pakiramdam mo, mahalaga ang iyong boses.